The Midnight Tales. Paalala, huwag i-re-upload o i-download ang video na ito. Pag-isipang mabuti ang iyong gagawin dahil may karampatang parusa at may kasamang karma ang maling gawa. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Miss D, at sa iyong mga taga-pakinig. Ako po si Joel. 2 taon na ang nakakalipas nang mangyari ang isang karanasang hindi ko pa rin malimutan hanggang ngayon. Noon ay 3 taon na akong caretaker ng isang maliit na resort dito sa probinsya. Tahimik lang po ako doon at trabaho ko lang naman ay siguraduhing maayos ang paligid. Nagpupunas ng mesa, nag-aayos ng mga cottage at nagbabantay tuwing walang bisita. Araw-araw pare-pareho lang ang ginagawa ko. Simpleng buhay, simpleng trabaho. Wala akong inirereklamo dahil malayo ito sa gulo ng syudad at malapit sa dagat na nakakapawi ng pagod. Miss D, minsan lang maging abala ang resort lalo na kapag may okasyon. Kung may outing o may nagrerenta ng buong lugar, halos hindi ako nakakahinga sa dami ng bisitang kailangang bantayan. Pero kapag ordinaryong araw, halos ako lang po ang tao rito sa gabi. Sanay na ako sa katahimikan, sanay sa kaluskos ng mga dahon, at sa hampas ng alon na umaabot hanggang dito. Pero isang gabing hindi ko po makakalimutan ang gumising ng lahat ng tapang ko. Hanggang ngayon, 2 taon na ang nakalilipas, sariwa pa rin sa isip ko ang bawat detalye. 11:00 na ng gabi, nag-iikot ako sa paligid para siguraduhing nakapatay na ang lahat ng ilaw. Tila normal lang ang lahat. Ngunit pagdaan ko sa may swimming pool, may nakita akong babae. Nakaupo siya sa gilid, nakasuot ng puti na bestida. Ang buhok niya ay mahaba, dumadaloy hanggang halos dumikit sa tubig at nakatungo lang siya na para bang may iniiyakan o kaya'y may hinahanap sa ilalim ng pool. Nagulat ako kasi sigurado akong wala nang bisita nung araw na yun. Sarado na ang resort bago maggabi at ako mismo ang nag-lock ng gate. Nilapitan ko siya at maingat kong tinanong, "Miss, pasensya na po, sarado ng resort. Baka po naligaw kayo?" Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at halos mabilaukan ako sa aking nakita. Maputla ang mukha niya, nangingitim ang paligid ng kanyang mga mata at ang labi niya ay parang may bakas ng dugo. Hindi siya ordinaryong babae. Ngumiti siya, ngiting malamig, ngiting nakakatindig balahibo at saka bumulong ng, "Ako ang nagbabantay dito, hindi ikaw." Nanindig ang balahibo ko at mabilis akong umatras. Ang mga tuhod ko nangangatog, ang mga kamay ko malamig na parang yelo. Ngunit nang lumingon akong muli, wala na siya sa gilid ng pool. Sa halip, nakita ko siya sa kabilang dulo ng resort, nakatayo, nakatitig lang sa akin, nakahilig ang ulo na parang sinusundan ng bawat galaw ko. Wala na akong nagawa kundi tumakbo papasok sa maliit na kubo na tinutuluyan ko. Kinandado ko ang pinto, nagsindi ng ilaw at pilit na pinapakalma ang sarili ko. Akala ko ligtas na ako pero nang isara ko ang pinto, bigla itong bumukas ng kusa. Mabigat, parang may malakas na humila. At nandoon siya nakatayo sa pintuan, nakaputi, nakangiti pa rin. Hindi ko alam kung paano ko naisara muli ang pinto. Basta pagmulat ko, nakasalampak na lang ako sa sahig, hingal na hingal at pawis na pawis. Kinabukasan, ikinuwento ko sa may-ari ang nangyari. Sabi niya, matagal na raw may nagmumultong babae sa resort, isang white lady na nalunod daw sa pool. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Simula raw noon, palaging may caretaker na nakakita ng kababalaghan. At sabi pa niya, lahat ng nagbantay dito, hindi tumatagal. Umiikli ang pananatili kasi palaging may bumabalik na kwento tungkol sa isang babaeng nakaputi na biglang sumusulpot tuwing 10 oras ng gabi. Miss D, 3 gabi na mula nang mangyari iyon, hindi na ako makatulog ng maayos. Sa bawat pag-ikot ko tuwing gabi, palagi ko pa rin siyang nakikitang nakaupo sa gilid ng pool, naghihintay, hindi kumikibo, nakamasid lang, at pakiramdam ko sa bawat gabing lumilipas, unti-unti siyang lumalapit. Hanggang ngayon, 2 taon na ang lumipas, dala ko pa rin ang takot na yon. At kahit wala na ako sa resort na yon, pakiramdam ko,
hindi pa rin ako tuluyang nakakaalis sa kanyang pagbabantay.